Ang pelikula ay nagbukas sa kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang isang negosyanteng Hapones na nagngangalang Sai Ito ay dinadala kasama ang iba pang mga bilanggo pabalik sa Japan, na pinilit at ginawang mga alipin. Ngunit hindi tulad ng iba, si Sai Ito ay pinananatiling nakahiwalay, pinagmamasdan ng mabuti na parang nahusgahan na siya. Hindi nagtagal, kinaladkad siya ng mga gwardya sa harap ng commander ng barko. Hindi man lang sinusubukan ng lalaki na itago ang kanyang galit. Malamig niyang sinabi kay Sai Ito na ang pagtataksil sa sarili niyang bansa ay isang hindi mapapatawad na krimen at kamatayan. Masyadong maawen yun para sa isang tulad niya. Kung ano ang kanyang ginawa ay nararapat na mas masahol pa. At doon na dinala ang isa pang bilanggo, isang sundalong British na nagngangalang Bronson. Pagkatapos ay ibinunyag ng commander ang kanyang baluktot na parusa. Sa halip na bitayin, ikakadena sila ng magkasama habang buhay. Pinilit na magdusa ng magkatabi hanggang sa kunin silang dalawa ng kamatayan. Ngunit nang napagtanto ni Bronson na siya ay nakatali sa isang Hapones, nagwala agad siya. Sumigaw siya, nakikiusap na patayin na lang siya, pero walang nakikinig. Ang kanilang kapalaran ay tinatakan. Ngunit sa sandaling iyon, nagbabago ang lahat, mula sa kung saan, sinasalakay ang kanilang barko, mga putok ng baril. Niyanig ng mga pagsabog ang kubyerta at kumalat ang kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga bilanggo ay nag-alsa, sinusubukang tumakas, sinamantala ang kalituhan. At sa sandaling iyon, gumawa ng kanilang hakbang sina Bronson at Sai Ito. Lumaban sila at lumaya mula sa mga gwardya. Pagkatapos ay biglang, isang submarino ang lumabas sa malapit. Ang isang missile ay inilunsad at sa loob ng ilang segundo, ang buong barko ay nawasak. Halos lahat ay napapawi agad. 3 lang ang nakaligtas, ang commander, at sina Sai Ito at Bronson. Inilabas ng commander ang kanyang baril, handang tapusin silang dalawa. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, sumabog ng tuluyan ang barko. Kinuha ni Bronson si Sai Ito at kinaladkad siya sa dagat, tumalon sa karagatan sa tamang oras. Kinaumagahan, nagising si Sai Ito. Para sa isang maikling segundo, ito ay parang isang bangungot, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita ang kadena na nakalock pa rin sa kanyang binti. Sinusubukan niyang gisingin si Bronson, ngunit siya ay ganap na walang malay. Sa malapit, isang bangkay ng isang patay na sundalo ang naanod sa pampang, tahimik na kinuha ni Sai Ito ang baril ng lalaki at saglit itong pinag-isipan, isang putok sa ulo at malaya na siya. Walang kadena, walang kaaway. Ngunit habang itinataas niya ang sandata, biglang nagising si Bronson at inatake siya. Ang sumunod ay isang brutal na labanan sa dalampasigan. Dalawang magkaaway na pinalakas ng puot, sinusubukang patayin ang isa't isa hanggang sa umalangaw mula sa tubig ang isang nakakatakot na hiyaw, parehong nag-freeze, may nasa tubig. Habang nagpupumiglas sila, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa nasugatang binti ni Sai Ito. At kung ano man ang nasa tubig, nadarama ito. Sa isang iglap, isang nilalang ang sumabog, gumagalaw ng may nakakatakot na bilis, at hinayla si Bronson palayo. Kinuha ni Sai Ito ang baril, tinutukan, at pinaputok. Ngunit ang nilalang ay naglaho pabalik sa tubig bago lumapag ang pagbaril. Bumalik ang katahimikan, si Bronson ay malubhang nasugatan, nanginginig. At dito mismo, parehong napagtanto ng dalawang lalaki ang isang bagay. Hindi na mahalaga ang kanilang digmaan. Dahil kung ano man ang bagay na iyon, ito ay mas malala. Gumagawa sila ng isang hindi sinasabing desisyon. Sa ngayon, hindi sila magpapatayan, kailangan nilang mabuhay. Paulit-ulit na tinatanong ni Bronson kung ano ang nilalang na iyon, ngunit hindi maintindihan ni Sai Ito ang isang salita. Gayunpaman, hindi niya kailangan. Hindi ligtas ang islang ito. Si Sai Ito, nalulula at walang pag-asa, ay nagsimulang masira. Sinusubukan niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Ngunit agad siyang pinigilan ni Bronson. Tumingin ito sa kanya, halos mabaigo, ngunit naiintindihan din. Pagkatapos ay kinuha niya ang huling bala mula sa kanyang baril at iniabot ito kay Sai Ito, hindi para mamatay, para labanan, dahil magkasama sila ngayon. Nagsisimula silang mamulot kung ano ang maaari nilang gawin mula sa dalampasigan. Nakahanap ng sigarilyo si Bronson at nag-alok ng isa. Ngunit tumanggi si Sai Ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na sakit. Habang naghahanap, nakita ni Bronson ang bangkay ng isang batang sundalo, isang tao mula sa kanyang sariling panig, at ito ay tumama sa kanya ng husto, siya ay sinisira, nagdadalamati, nagagalit sa digmaan. Hindi man naiintindihan ni Sai Ito ang mga salita kaya imbes na mag-react ay inalok niya ito ng tubig. At sa unang pagkakataon, mayroong isang maliit na sandali ng sangkatauhan sa pagitan nila. Pagsapit ng gabi, nagtayo sila ng isang magaspang na kampo.
Si Sai Ito ay nag-aalok kay Bronson ng isang mas mahusay na sapatos mula sa isang patay na sundalo, ngunit tumanggi si Bronson, na humahawak pa rin sa kanyang sama ng loob. Nagsisimula ang gutom, kaya nagluto si Sai Ito. Mga simpleng alimango mula sa dalampasigan at sabay silang kumakain, dahan-daang nagsimulang makipag-usap. Hindi perpekto, ngunit sapat na. Nalaman ang mga pangalan, nagpapalitan ng maliliit na salita, at unti-unti, nagsisimulang lumuwag ang tensyon. Nang maglaon, sinubukang putulin ni Bronson ang mga kadena gamit ang isang pansamantalang gamit, ngunit hindi ito gumana. Si Sai Ito ay nanunood, pagkatapos ay itinuro ang isang mahinang lugar. Hindi maintindihan ni Bronson ang wika, ngunit naiintindihan niya ang kilos, sinusubukan niyang muli. Dalawang solidong hampas lang, naputol ang kadena. Ngayon naman ay si Sai Ito na. Humihingi siya ng gamit, si Bronson ay nag-aalangan lamang ng isang segundo, pagkatapos ay nagtiwala sa kanya, isang tumpak na hampas, naputol ang kadena, pareho na silang malaya. Sa unang pagkakataon, sila ay nagdiwang, nagtatawanan, tumatalon, nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi nagtatagal ang kaluwagan na iyon dahil may nakatingin sa kanila sa dilim. Nararamdaman muna ito ni Sai Ito, parehong hinawakan ang kanilang mga armas, dahan-daang gumagalaw upang mag-imbestiga. Nakahanap sila ng kakaibang mga yapak, hindi tao, at pagkatapos ay isang boses mula sa likuran kaya lumingon sila. Dalawang sundalong Hapones at isang bilanggo. Agad na naten si Bronson, inaasahan niyang pagtataksilan siya ni Sai Ito, ngunit sa halip, inabutan siya ni Sai Ito ng sandata at sinabihan siyang magtago. Sumulong si Sai Ito, kumikilos ng normal. Habang papalapit ang mga sundalo, tinanong ng mga sundalo si Sai Ito, na nagtatanong kung may nakaligtas pa sa pagkawasak ng barko maliban sa kanila. Mahinahon niyang sinabi sa kanila na wala na siya na lang ang natitira. Para sa isang sandali, ito ay halos gumagana, pero may napansin sila. Nagkalat na mga gamit, bakas ng paa, senyales na may ibang tao dito. Ang isa sa mga sundalo ay humakbang papalapit, hinawakan ang kanyang espada, at ipinakita ang isang bagay na nakakagigil. Bago mawasak ang barko, may mga tsismis tungkol sa isang taksil na nakakadena sa isang kaaway. Hinihiling niyang malaman kung nasaan ang kalaban, hindi nag-atubili si Sai Ito, itinuro niya ang isang libingan sa malapit, sinasabing patay na ang lalaki. Para sa isang segundo, nagkaroon ng katahimikan. Ngunit pagkatapos ay isa pang sundalo ang sumulong, tinawag siya. Hindi lang traidor, kung hindi sinungaling. Itinaas niya ang kanyang talam, handang tapusin si Sai Ito doon, maliban na lang kung sasabihin niya ang totoo. At kasabay ng pagtaas ng tensyon, isang malakas at hindi natural na pagbagsak ang umaalingaw-ngaw sa isla, natigilan ang lahat, pati ang mga sundalo ay nararamdaman ito, may hindi tama. Ang bilanggo na kasama nila ay ganap na bumagsak, lumuhod, nagmamakaawa para sa kanyang buhay, natatakot sa kung ano ang nasa labas. Isa sa mga sundalo ang ipinadala para mag-imbestiga. Habang lumalalim siya sa gubat, natitisad siya sa isang kuweba, nang hindi nag-iisip, pumasok ang tanga sa loob, isang malaking pagkakamali dahil may nakatago sa pagitan ng mga bato, naghihintay ang nilalang. Pakiramdam niya huli na ang lahat, pumihit siya, inihampas ang kanyang espada, ngunit nasa likod na niya ang nilalang. Sa isang brutal na hampas, naputol ang braso niya. Naririnig ito ng iba, ang isa pang sundalo ay nataranta, sa pag-aakalang si Sai Ito ang sanhi nito, at sumugod sa kanya, ngunit bago mangyari ang anumang bagay, lumabas si Bronson mula sa pagtatago, at umatake. Sinusugatan niya ang sundalo, nagtagumpay, at malapit na siyang tapusin. Nang biglang lumitaw muli ang nilalang. Sa isang nakakatakot na galaw, agad nitong inatake ang sundalo at itinapon ang katawan sa isang tabi na parang wala lang. Ang nilalang ay hindi tumitigil doon, bumaling ito sa natitirang preso na sumusubok na tumakbo ngunit hindi na nakalayo dahil sa ilang segundo lang, dead balls na rin siya. Nagpalitan ng tingin sina Sai Ito at Bronson. Walang mga salita na kailangan pang sabihin, tumakbo sila papunta sa kagubatan. Pagkatapos ay si Bronson ay naiwanan, nahuhulog ng husto, naroon ang nilalang. Walang oras, pinaputok niya ang kanyang baril ngunit sumable, at ang kanyang huling bala ay nawala. Hinawakan siya ng nilalang sa lalamunan, handang tapusin siya. Ngunit biglang bumalik si Sai Ito, inatake ang nilalang, pinilit itong pabolaykan ng sapat para mapalaya si Bronson. Tumakbo silang muli, desperado, hanggang sa Madulash, bumagsak sa isang makitid na bangin, na tumatama ng malakas, parehong malubhang na sugatan. Kinaumagahan, nagising silang bagbog, halos hindi makagalaw. Napansin ni Sai Ito ang isang bagay na nakatusok sa kanyang balikat, isang matulis na bagay, hinawakan niya ito.
Hinayla palabas. Samantala, sinubukan ni Bronson na tumayo, ngunit siya ay natigil sa isang kahoy na troso na mapanganib na nakabitin sa isang talon. Sa sandaling lumipat siya, gumagalaw ang troso at nahuhulog siya, nawala sa tubig sa ibaba. Pagkatapos ng pakikibaka, kahit papaano ay nakabalik siya sa pampang, buhay pa. Ngayon ay nagkahiwalay na sila, nag-iisa na naman. Mabagal silang gumagalaw, masakit, sinusubukang hanapin ang isa't isa. Ngunit pagdating ng gabi, nabigo sila. Huminga si Bronson, nabuhay muli. Ngunit pagkatapos nito, nakikita niya ang isang mas masahol pa, ang nilalang ay malapit lang, pero ngayon, iba na. Hindi ito umaatake, ginagamot nito ang mga sugat nito, naglalagay ng isang bagay na parang nakakaintindi ng pagpapagaling. At dito mismo, napagtanto ni Bronson ang isang bagay na nakakatakot, ito ay hindi lamang isang hayop, nag-iisip ito, nakakaintindi ito, at bago pa niya ito maproseso, biglang inatake ng buwaya ang nilalang, kinaladkad ito sa tubig. Saglit lang, baka manalo ang buwaya, ngunit pagkatapos, muling bumangon ang nilalang. At sa isang brutal na galaw, pinupunit nito ang bunganga ng buwaya na parang papel. Nadadapa si Sai ito sa kagubatan. Sa kabilang banda nagkamali siya ng hakbang at diretsyong nahulog sa isang tagong hukay. At ang nakikita niya ay nagpapalamig sa kanyang gulugod. Pugot na ulo, hindi tao, isa pang nilalang, katulad ng nanghahunting sa kanila. Sa isang sandali, nangingibabaw ang takot, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang patay na ito, ibig sabihin ay maaari itong patayin. Hinanap niya ang lugar at nakakita ng baril malapit sa isa pang bangkay. Ang mga walang laman na shell casing na nakakalat sa paligid ay nagsasabi sa kanya ng lahat, may lumaban sa halimaw at nanalo. Ngayon armado ng parehong espada at pistol, gumawa ng desisyon si Sai ito, hindi na siya tatakbo, hahabulin niya ito. Samantala, natuklasan ni Bronson ang pagkasira ng isang sirang eroplano na kalahating lubog sa tubig. Maingat siyang pumasok sa loob, tumingin-tingin, may mga supply, kasangkapan, flare gun, lighter, sigarilyo, at pagkatapos ay isang hindi inaasahang bagay, isang bomba. Tinitigan niya ito, at makikita mo ang pagbuo ng ideya sa kanyang utak. Maya-maya pa, sa wakas ay nag-cruise muli ang landas ng dalawa. Agad na umaagos ang ginhawa, ngunit walang oras upang magdiwang. Agad na sinabi ni Sai ito kay Bronson na kailangan niyang ipakita sa kanya ang isang bagay. Mabilis silang lumipat ng mas malalim sa isang kuweba at ang nahanap nila ay nagbabago sa lahat, sa loob isang itlog. Dahan-daang humakbang pasulong si Bronson, nakatutok, determinado. Ngunit pinigilan siya ni Sai ito, binabalaan siya, ngunit hindi umaatre si Bronson. Sa kanya, ito ay nagtatapos sa isang paraan, mapatay ito o mamamatay sila. Kaya, inihayag niya ang kanyang plano, ang bomba. Dala nila ito ng magkasama, nakikipagpunyagi sa ilalim ng bigat nito, dinadala ito sa teritoryo ng nilalang. Ngunit nang sa wakas ay inilagay nila ito, napagtanto nilang may mali. Nasira ang trigger, hindi matatag, maaari itong mawala anumang oras. Agad siyang hinikayat ni Sai ito na umalis, ngunit hindi pa tapos si Bronson, may naaalala siya. Isang emergency hammer pabalik sa eroplano, na maaaring ayusin ito, pero may problema, kailangang manatili ang isang tao upang maisaaktibo ito. Tumingin si Sai ito sa kanya at tahimik na sinabing responsibilidad niya ito. Handa siyang manatili para matapos ito, ngunit bago magdesisyon, umalangaw-ngaw ang mahina at nakakatakot na ungol, ang nilalang ay babalik na, pabalik sa eroplano, sinindihan ni Bronson ang isang flare upang maputol ang kadiliman. Si Sai ito ay nagbabantay habang si Bronson ay nagpupumilit na bunutin ang martilyo. Natigilan ito at pagkatapos ay lumitaw ang nilalang, sa harap mismo ni Sai ito. Walang pagdadalawang isip, hinarap ito ni Sai ito. Ang sumunod ay isang brutal, desperado na labanan. Sa wakas, pinalaya ni Bronson ang martilyo at sumama siya sa laban. Magkasama nilang itinutulak ang nilalang pabalik, napilit itong kino-corner sa tabi ng eroplano. Nagbato ng suntok, hinahampas nila ito, ngunit pagkatapos ay nagsimulang maglaho ang liwanag na sumiklab. Gumagapang ang dilim at ganoon na lamang ang pagkawalan ng nilalang, na animoy nag-teleport. Nagmamadali silang bumalik sa yungib, determinadong tapusin ito minsan at para sa lahat. Muling nagbabantay si Sai ito habang inaayos ni Bronson ang bomba. Ngunit mula sa likuran, umatake ang nilalang. Agad na nag-react si Sai ito. Diretso itong sinaksak sa dibdib. Ngunit gumanti ang nilalang, hinampos siya sa pader at binalingan si Bronson. Malakas ang tama ni Bronson, nasugatan ng husto. Ngunit kahit papaano ay nakahanap ng lakas si Sai ito, hinawakan niya ang baril, tinutukan, at direktang pinaputok sa mata ng nilalang.
Ito ay umuungal, pinakawalan si Bronson. Si Sai ito ay nagpaputok muli, ngunit sumablay. Pagkatapos ay mabilis na inilipat ang kanyang layunin, at pinaputukan ang itlog. Sumabog ito, at sa sandaling iyon, may nagbago. Huminto ang nilalang, at sumugod si Sai ito para tulungan si Bronson, ngunit huli na. Si Bronson ay naghihingalo na, namamatay ng unti-unti. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, tahimik na sinasabi kay Sai ito na umalis. Nag-aalangan si Sai ito, ngunit naiintindihan niya. Sa mabibigat na hakbang, lumalayo siya. Sa likod niya, nakaupo ang nilalang kasama ang mga nahulog na supling nito, at napagana na ni Bronson ang bomba. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa kuweba. Sa di kalayuan ay nakikita na ito ni Sai ito. Pagkatapos isang nakakatakot na hiyaw ang maririnig, buhay pa ang nilalang, ngayon ay personal na ang panghahunting nito. Tumatakbo si Sai ito sa kagubatan, naabot niya ang baybayin, lumuhod, nawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay naalala niya si Bronson, ang kanyang sakripisyo, at isang bagay sa loob niya ang nag-aapoy. Habang sumusugod ang nilalang sa kanya, naglalagay siya ng bitag. Sa huling segundo, lumabas siya mula sa buhangin, umaatake sa lahat ng mayroon siya, brutal ang laban. Sa isang huling hampas, pinunit niya ito, pinabagsak ito, literal na bumagsak ang nilalang. Lumapit si Sai ito dito, ngunit sa halip, huminto siya. Hindi niya ito pinapatay, itinanam niya ang espada sa lupa sa tabi nito at humakbang palayo, tapos na ang laban. Bumagsak siya sa buhangin at nagdilim ang lahat. Makalipas ang ilang oras, nagising siya, hindi sa isla, kundi sa isang barko ng mga Amerikano. Isang opisyal ang nakatayo sa kanyang harapan at tinanong siya na may tagasalin sa kanyang tabi. Nagtatanong sila tungkol kay Bronson. Tinulungan ka ba niya? Walang sinasabi si Sai ito. Pagkatapos ay nagtatanong sila tungkol sa kanyang krimen at tahimik siyang sumagot. Pinatay niya ang sarili niyang commander dahil pinapatay niya ang kanyang mga tauhan ng walang dahilan. Ang opisyal ay patuloy na nagtatanong tungkol kay Bronson. At sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala. Dalawang magkaaway na nagawang makaligtas at naging magkapatid. Sa wakas ay nagtanong ang opisyal, may buhay pa ba sa islang iyon? Tumingin si Sai ito sa karagatan at sinabing, wala na. Ngunit habang lumalayo ang barko, inihayag ng kamera ang katotohanan. Higit pang mga nilalang ang naninirahan doon. Dahil ang ilang bangungot ay hindi nagtatapos, naghihintay na lang sila na may mahanap na ibang biktima.